Okay guys, nandito na tayo sa pang-ilang part na 'to. Bakit ko nga ba sinabi comprehension ni Idol, Rafi left the group? Okay, recap tayo. Unang-una may part dito na sinabi niya na i-share natin guys. May part dito na shinare niya or sinabi niya, okay, na bilang siya daw senador, nasa Senate na daw siya and gagawin niya raw ang lahat ng makayanan niya para daw mapatigil 'to. So, sagot naman sa kanya ni VP Sara, um, bilang senador naman na siya, gumawa siya ng batas, 'di ba? To penalize parents na mag-a-abuse or sino man na member ng PTA. Tapos sagot sa kanya ni Idol, wala raw siyang kapangyarihan. Ang may kapangyarihan daw is yung DepEd. So ang DepEd pwede lang po mag-release ng mga memorandum, mga ganyan. Pero hindi sila pwede mag-create ng mga batas na pipigil sa PTA. Ang PTA po hindi po parte as a whole ng DepEd, 'di po ba? Kasi it's a parent-teacher association, eh, 'di ba? Katuwang ng DepEd ang mga PTA. Hindi naman sumisweldo ang mga PTA members, teachers sa DepEd, ah. Sumisweldo ba sila? 'Yun yung inaano ni VP Sara. So nagkasagutan na nga etong si Idol at saka si Raffy Tulfo. Kasi nga halos ginamit niya yung airtime niya para lang ilapit yung mga reklamo patungkol sa PTA na wala namang kinalaman sa budget, 'di ba? Kasi kung titingnan mo, kung susumahin mo guys nire-raise diyan ni Raffy Tulfo. Bakit nga ba? Kung may budget, siyempre titingnan din natin yung perspective ni Raffy Tulfo. Bakit nga ba kayo humihingi ng tawag dito, ng contribution, 'di ba? Kung may budget naman. The thing is, kung ano ang desisyon ng PTA, walang kinalaman diyan ng DepEd. Or pwedeng sabihin na rin ni DepEd na huwag niyong gawin 'yan. Huwag niyong gawin 'to. Kasi sisitahin tayo ni Sitador. Pwede ba 'yon? I'm not sure, di pa naman ako naging member ng PTA. 'Di ba? Sumasama lang ako sa mga PTA meeting noon. Kahit sa PTA meeting ng mga anak ng mga kapatid ko, no? Wala namang ganyang sistema. More on, pag nagkakaroon nga ng mga meeting, holistic ang dating. Camaraderie ang gustong i-establish ng mga PTA members among the family, ng school, no? Yung mga ganyang klaseng activity, outreach, yun yung mga alam ko. Anyway, so kung babalikan nga natin 'tong video na 'to, dito tayo sa part na 'to, matatawa. And one thing lang talaga na sobrang natawa ako na lumitaw dito yung I hate to say this, 'di ko alam kung nagsisinungaling ba rito si Raffy Tulfo sa mga sinasabi niya, para lang maipilit niya yung gusto niya or, hindi niya talaga alam ang sinasabi niya. Imaginin mo yung test tube, Saan ka nakakita na ang budget daw ng test tube, yung pang-laboratory lalo na sa mga senior high students, 'yan. Hindi ko alam kasi ginagamit namin yung test tube dati sa chemistry at saka physics. Lalo na sa chemistry. Ako nga, sa chem ko dati, public school naman ako pero wala naman kaming budget. Wala namang budget ang university namin for test tube. Bumibili kami ng sarili namin. Required yun sa amin. Siyempre, hindi lang namin binibili yung chemicals. So, chemicals is na yun ng school. Anyhow, so pati yun, 500 million daw yung halaga ng budget.
So, natawa dito si Senator Pia Cayetano. Anyway talaga, pakinggan natin guys. For everybody. Like I said, VP wanted to answer instead of her USEC. Like I said, supporter po ako. Hindi ko po questionin yung budget. Ayaw ko pong bawasan. In fact, I'd like to put it on record, kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po. Kaya lang, with condition. So, kailangan pagbigyan niyo siya. Kung hindi niyo siya pagbibigyan, hindi niya susuportahan ang budget ng DepEd. So, there's always may term dito eh. Hindi, it's not a matter of give and take. It's a matter of condition. Hindi ko kayo susuportahan kung hindi niyo gagawin yung gusto ko. Okay? Baka nakakalimutan ni Raffy Tulfo. Super majority ang Senate. Okay? VP Sara alone is friends to most, or sabihin, if not among the majority, no? She's friends to all of the majority. Ngayon, kung kakalabanin mo dyan si VP Sara at bibigyan mo siya ng ganyang kondisyon, I really don't think she's going to buy it. Wala siyang pakialam kung hindi ka bumoto. Kasi so far, dalawa lang naman ang humindi sa kanya. At gaya nga ng sinabi ni Congressman Sandro, tradisyon, kung anong hinihingi, typically binibigay. No? Although ito, DepEd to no? Hindi natin dapat makalimutan yan. It's DepEd budget ang pinag-uusapan dyan. Nevertheless, nakikita naman kasi yung result. And as always, ang DepEd na may pinakamalaking budget. As always. Diba? Anyway, going back. Na mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, confidential fund na marami nagka-question, I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinaing ng mga magulang. Yun lang po talaga. So paki-answer lang po. Kung sino sanang gusto If I may, Senator Raffy, the Secretary took the floor earlier and responded that ang suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the Secretary is that she said what you could do, because you were asking what you could do now that you're a senator, is to pass a law that would prevent that. Because as far as DepEd is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit contributions. Pero yung gustong gawin ng PTA, ng parents, my understanding is that's out of your hands. No, that's out of your hands what the PTA would like to do. Although, I think maybe an assurance that hindi nyo naman ini-encourage talaga yon, di ba? It's not encouraged, it's not, you cannot, they do not mandate it, they follow that. That's my understanding. Madam Chair. So, here's the thing. Kailangan pang ulitin ni Senator Pia Cayetano yung sinabi, no, ni DepEd Secretary VP Sara. Remember from my vlog kahapon? At sinabi ko rin kanina yan prior sa vlog na to. Na ang DepEd, kaya lang magbigay ng mandate, kaya lang magbigay ng guidelines, and so on and so forth. So, halimbawa nga, ganun yung nangyari. Ano ba gagawin ng DepEd? Ano ba ang power ng DepEd sa mga PTA, sa Parent Teacher Association? Kasi ang PTA is another entity, katuwang nila. Katuwang nila. Yun yung sinasabi rito ni Senator Pia Cayetano na ina-explain kay Idol Raffy. Pero, ipipilit niyo pa rin yung gusto niya. Okay, ano kaya tuwing magkaroon ng PTA meeting, nandoon po yung taga-DepEd para i-monitor yung proceedings ng meeting, para pagsabihin ng DepEd, hey, meron na kami memo dyan na... Ang tanong nga, dapat ba? Kailangan ba? Diba? Dapat ba at kailangan ba manghimasok ang DepEd sa mga ginagawa ng mga PTA? I really don't think so. Bawal ang pag-uusapan ng project, umayos-ayos kayo, ang pag-uusapan nyo lang academic performance ng estudyante. Is that fair enough? Ano ba, ano nga ba ang purpose ng existence ng mga PTA? Diba? Alam mo, sa totoo lang, I'll try to reach out with the teacher Mark, no? Since siya ay isang educator, I think medyo makakapagbigay siya sa atin ng
magandang sagot tungkol dyan. So, i-call out natin si Teacher Mark. Teacher Mark, baka meron kang idea how PTA works. Doon naman po sa mga kanood, no, ng video na ito, can you help us? Can you explain to us ano po ba ang pinaka-purpose ng mga PTA? And very important din po, whether kayo po ay member ng PTA from a private school and a public school, para makita natin yung difference. I don't think magkakaroon ng problema ang mga members ng PTA from a private school. Lagi lang tayo magkakaroon ng issue dito sa government ng mga public schools na PTA. So it's very important na maintindihan po natin. Kasi mismo si Raffy Tulfo, binubukan niya yung bibig niya, nagrereklamo siya tungkol sa PTA, pero hindi niya naiintindihan yung pinaka-functions at saka purpose, bakit ba meron tayong PTA. PTA ho means parent-teacher. So may teacher ho na present doon. Yes, may And- teachers na present. At principal pa kuminsan. Kaya nga, ang sinasabi ko lamang po, Alam mo, nagpapaka-sarcastic na lang si Senator Pia. May teacher po doon. So, si teacher is member ng DepEd. Hindi ba? So, kung gustong inaano rito ni Raffy Tulfo, baka mga non-teaching staff or directly nagtatrabaho sa DepEd. Alam nyo ba yung mga teachers nakalagay, yung mga public school teachers, nakalagay doon DepEd teachers. meron dapat nagmo-monitor kasi hindi po nasusunod. Kuminsan, like I said, yung kay Armin Luis to noon, nasunod yun for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya ang suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting, meron pong taga-DepEd na nagmo-monitor ng meeting nila to make sure na nasusunod kung anong nakalagay sa Baka memorandum sir, order. you could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out Nice if one, there was Senator conduct Pia. unbecoming of a parent, of a teacher that should be addressed. Ang Nice reklamo one. nga po, Madam Chair, ay yung pong sinasabing voluntary contribution na inaamin na nga po ng Nakikita nyo guys yung point ni Senator Pia dito. She was already asking specifically, sino bang nagrereklamo? Saan eskwelahan? Yan ba tawag dito, nasa elementary, high school, or I don't know what? Nagiging specific na si Senator Pia dito eh. And yet, iba pa rin yung sinasagot ni Idel eh. DepEd na mali talaga. Tulad po na ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish, TV, electric fan, test tube, printer, utility bills, janitorial, security. Seryoso yan? I really doubt it. Ito, sobrang kasinungalingan na yan. Printer? Talaga ba? Ako interesado ko dyan Idol Raffy, mag-present ka ng mga pangalan ng teacher na lumalapit or PTA president. Usually PTA president, no? Mananagot dyan. Saan eskwelahan yan? Sinong PTA president dyan? Sinong teacher humihingi ng printer? Guys, ang printer nasa 1,000. The cheapest that I know is nasa 4,000 yata. Yung printer ko nga dito guys nasa 12,000 to yung printer na yan. Sa dinami-dami guys ng piniprint ko, kaya kailangan ko nung talagang makakatipid din ako. Naniniwala kayo? Ako nagugulat May humingi ng printer? Utility bills? Talaga? Utility bills ng eskwelahan? Hinihingi sa mga members ng PTA? Guard, repair ng CR. Ito po ay mga reklamo and documented po ito. And I have documents to support this. And in fact, some of the teachers also told me na talaga nangyari po yan, Mr. Senator. Okay, I want to challenge Raffy Tulfo and Vice President Sara Duterte on this one. Kung totoo man yung sinasabi ni Raffy Tulfo, sana magkaroon ng Senate hearing dyan sa sinasabi niya. Na mga officials man or member, teachers ng PTA na humihingi ng mga ganyang kalalaki, utility bills, what do you call that? Printer, what else? Pagpapayos ng CR, hinihingi sa PTA. Kailangan magkaroon ng investigasyon dito.
wala kami magawa kasi hindi po nakakarating sa amin yung budget. Okay. Talaga? Kailangan talaga natin magkaroon ng ano. Bakit hindi magpatawag si Raffy Tulfo ng Senate hearing patungkol dito sa reklamo na to? Then ilabas niya yung documents niya, ilabas niya yung mga nagrereklamo sa kanya, and makita ni VP Sara. Alam niyo naman si VP Sara, no? When it comes to DepEd, iba yan. Umaakto yan. Hindi gagana yung pagka-grandstanding dito ni Idol Raffy ngayon. Madam Chair, Your Honor, we will submit the downloading of MOOE up to the school level to the Finance Secretariat. At doon na lamang po, Madam Chair. Test tube. Hinihingi din po, kasama rin po yung Pwede test tube. pong submit natin kasi sir, I've reminded everyone who's Last on na naman their po, Madam time. Chair. Last na naman. Sige. Test tube. Alam ko meron natang 500 billion na budget for the test tube. Parang every year, bilyones ang naalat para sa test tube. Kasi marami rin po ako mga magulang nagreklamo, pinapakontribute para sa test tube, laboratory test tubes. Ano ho yun, sir? Kasi I Test handle tubes. the budget, so I Test tubes. can Yung I can test tubes attest. yung para sa mga laboratory. I have not seen 500 billion for test tubes. Or at least, yun pong pagkakaalam ko, yun pong... Ay, wala akong 500 billion. Ako na ho sa... Okay, sino sa inyo maniniwala? Test tube, ganyan yung halaga. Diba? So, ang tanong dyan, alam pa ba ni Raffy Tulfo yung sinasabi niya? That's number 1. Number 2, nagsasabi pa ba siya ng totoo? Tungkol dyan sa mga reklamo na yan? Or nagdadagdag na lang siya ng mga reklamo? Magsasabi So anyway, bakit po yung sa test tubes? Sige na lang po. Bakit po test tubes paulit-ulit po every hiningan po ng contribution ng estudyante? Pwede ho ba pa-stop na rin natin yun? Yun lang po. So stop na po na. Oh my God, you want quality education para sa mga estudyante. Ang test tube, no? Noon pa, hindi pa tayo nabubuhay, ginagamit na po ang test tube para sa mga lab activities. Tapos ipapatigil na isang Raffy Tulfo? Bakit? Sino ka? Sasabihin mo, senador ka? Di ba nga wala kang kapangyarihan gumawa ng batas para pigilan ang mga ganitong gawain ng PTA? As simple as that, hindi mo na alam yung trabaho mo eh. Tapos ipapatigil mo ang paggamit ng test tube. Ang test tube ba, to start with, dapat ba pinoprovide yan ng eskwelahan? Guys, sa totoo lang, sa public school, libre na. And take note of this Marami pong public school, mula ulo hanggang paa, nagdo-donate po ang mga LGU. Very good example dyan. Makati, Taguig. Ano pa ginagastos sa mga magulang? Dati po may binabayaran pa ang mga magulang, bumibili ng libro. Ngayon, provided lahat. Ano pa gusto nyo? Alam niyo ba kung gaano karami nag-aaral sa public school over sa mga private school? Knowing that, ang nagpopondo sa mga public school is mga taxpayer. Tapos ang sama-sama ng loob nyo na may binabayaran kayong contribution. As simple as pagbili ng test tube, sinasabi nyo contribution. Ngayon lang ako nakakita na kailangan mo mag-contribute. Normally, ang test tube po is requirement. Lalo-lalo na kung ikaw ay nasa higher year. Pati ba naman, test tube, irereklamo nyo? Wag na kayo magpaaral. Diba? Wag na po kayo magpaaral. At wag na rin kayo mag-anak kung hindi nyo kayang buhayin, hindi nyo kayang paaralin. Alam nyo ba na responsibilidad nyo yun bilang mga magulang? Pakainin, paaralin, bigyan ng maayos na health, hindi ko naman sinasabing HMO. Hindi po yan, hindi po responsibilidad ng gobyerno. Dahil hindi naman sinabi ng gobyerno sa inyo, mag-anak-anak kayo dahil susuportahan ng gobyerno ang mga anak nyo. This is something that I hate to say, no? But this is reality. Maraming magulang
Napaka-irresponsable to the point na mag-aanak ng napakarami hindi pala kayang buhayin. Iaasa sa gobyerno. The government can only do so much for each and every one of us. Pero kung pati ba naman test tube, irereklamo nyo, wag na kayo magpaaral. Bilib ako dun sa mga magulang na hindi na lang nagpapaaral, no? Bakit? Kasi ayaw rin nilang i-burden. One, ang anak nila. Pangalawa, ang gobyerno. Ito yung mga magulang na pinapauna muna yung ibang anak, patapusin, then susunod na batch. Kahit pa paano doon na grabe yung paggalang saludo ko sa mga ganung magulang eh. Pero doon sa mga reklamador na magulang, na libre na nga uniform, bag at lahat-lahat, nagagawa nyo pang magreklamo dahil lang sa test tube. Ang kakapal nyo na nun. Yun lang masasabi ko. Makakapal na talaga kayo. 'Di ba? Lahat na lang binigay niyong responsibilidad sa gobyerno. Tapos ngayon, sabihin ni Raffy Tulfo na tanggalin yung test tube. Eh di grabe na ang kamangmangan nyo. Natin, in short, lahat po ng contribution para sa maintenance ng school, ang pakiusap po ng mga magulang, Rumi, stop na po natin yan. Pag na-stop niyo po yan, I promise you I'll support your budget every single year and you're not gonna hear anything from me. That's a commitment. That's a promise. Alam mo, ito lang masasabi ko dyan. Honestly, para sa akin, I really don't care kung susuporta ni Raffy Tulfo ang budget ng DepEd. Okay? That's number one. Kasi sa totoo lang, yung mga pinagsasabi niya, it's only serving the minority. And when I say minority, maybe 1 to 2% of this complainants. Diba? Or rather, 1 to 2% of those people affected by the complaint. Or who will benefit dun sa complaint na yan. Isa-sacrifice po ang 98% just to please the 2%? That's bullshit. Kung hindi nyo kaya guys magpaaral, huwag kayong magpaaral. Okay? Kung hindi nyo kaya yung other responsibilities na pagpapaaral, huwag na kayong magpaaral. Huwag niyong idamay yung iba na alam mo yun, nagpupursige na mapaaral lang mga anak nila, mapaaral lang sarili nila. Kasalanan ba ng isang tao ang kahirapan? Here's the thing, no? One thing that I remember na talaga naman tumatak sa isip ko. Tayo daw, hindi natin kasalanan na pinanganak tayong mahirap. Ang magiging kasalanan natin is kung mamatay tayong mahirap. So magpa-factor in lahat dyan kung ano yung reason kung bakit ka mahirap. 'Di ba? Kung halimbawa, halimbawa ikaw lalaki ka, nagbuntis ka ng isang babae, hindi mo pa nga kayang buhayin ang sarili mo eh. Kukuha ka pa ng isang tao magiging responsibility mo. Hindi mo rin kaya. Dalawa silang hindi mo kayang responsibility. Eh how much more kung halimbawa, isa kang construction worker, 10 yung anak mo, yung asawa mo, nagbabantay lang sa mga anak ninyo. Sino ang aasahan niyo dyan? Gobyerno? Libre na paaral nyo? Libre na mga gamit na binibigay sa inyo ng LGU nyo? Pati yung mga simpleng bagay, hindi nyo magawa? Yung irresponsibilities ng ibang magulang, majority ang nagsasuffer dahil sa kanila. Tapos may ganito pang Raffy Tulfo. Diba? Ito'y alang-alang sa mga magulang na mga lumapit sa akin. Madam Chair, Your Honor, we take note of the advice of the Honorable Senator Raffy Tulfo. Thank you po. Okay na tayo. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you. Thank you, Madam Vice President. Pwede nang gumising si Senator Escudero from his power nap. Anyway. Grabe, no? So, napipicture out ko lang yung magulang na lumapit kay Raffy Tulfo na ang gusto ni Raffy Tulfo patanggalan ng lisensya yung teacher. Only because pinalabas yung bata na may kasalanan din yung bata at saka yung magulang. It's the same thing na naiisip ko ngayon na yung mga nagre-reklamo kay Raffy Tulfo. Hindi niya ba pre-no-file yung mga yon?
Ano ba trabaho mo? Ano trabaho ng asawa mo? Ilan ang anak mo? Gaano kalaki yung number of parents na magbe-benefit dito sa sinasabi ni Raffy Tulfo again sa number of learners. 'Di ba? Isa-sacrifice ni Raffy Tulfo. Parang ano lang 'yan, yung sa Kuwait. Para lang pumogi siya. Isa lang yung namatay, maraming nagutom. At saka lagi pipilit niya gusto niya. Kahit hindi naman yun tama at hindi naman yun yung dapat. Dun sa mga bumoto kay Raffy Tulfo, maraming salamat sa paglagay niyo sa isang ganyan na senador, no? Di ko alam kung mabubwisit ka or what, pero I don't know. Are you saying dun sa number ng bumoto kay Raffy Tulfo, ganun karami yung may pinag-aralan? O ganun karami yung mahirap? Na ginagawa niyong pag-asa ng bayan si Raffy Tulfo? Hindi niyo po ginagawang pag-asa ng bayan si Raffy Tulfo. Ginagawa niyong katatawanan ng Senate, ang Congress. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. I look forward to hear, especially for the parents, no, na member ng PTA. Ano po masasabi niyo dito sa mga paratang ni Raffy Tulfo na pinagmumukha niya kayong mga korap, 'di ba? Tinuturuan daw yung mga anak dahil sa mga contribution. Ganito lang 'yan guys, no? Simplihan natin yung approach. Nag-aaral po ako dati. Ang law school ko dati is public, government. Wala po masyadong fees. Although nagbabayad ako ng tuition fee sa PLM nung time na 'yon. May tuition fee na kami. Dito naman sa nilipatan kong private, siyempre malaki yung disparity ng ng tuition fee. Baka dapat ko bang i-compare kung magkano lang binabayad ko dito sa PLM, dito sa bagong university? Of course not. Bakit? Kasi alam ko na nag-aaral na ako sa private institution ngayon. Di ko pwedeng i-compare yung mga fees na binabayaran ko dito sa fees na binabayaran ko rito. Tsaka ginusto ko mag-aral eh. So, kailangan paghandaan ko. It's the same way, it's the same thing. Pag nagpamilya ka, dapat i-ready mo yung sarili mo. Emotionally, mentally, financially. Especially financially. Wag po natin iasa sa ibang tao yung mga responsibilidad natin. At kung nabibiyayaan tayo, it's not because it's our right, it is a privilege. Na nabibigyan tayo ng gobyerno ng tulong para makapag-aral ang mga anak natin. Funded by taxpayers. Actually, yung utang na loob niyo wala sa gobyerno eh. Nasa mga taxpayers eh. Kasi sila nagfo-fund ng niyo eh. Ng mga hindi niyo kayang gawin eh. Financially, 'di ba? Tapos simpleng test tube, nirereklamo niyo pa. Malala na kayo niyan. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share niyo na rin guys. I'll see you in the next video. Bye!